Welcome sa episode 5 ng vlog natin. Let's go! Sa episode natin to, iikot tayo ng Oman. Start tayo from Muscat, going to Bidia. Bidia, going to Sur. At Sur, diretso sa Jebel Sifa. Samahan nyo ko, tara! Sa day 1 nga ng travel namin ay pupunta kami sa Bidia. From Muscat, papunta dun sa area ay aabuti ng halos 2 oras. Dito nga namin imimit yung driver na magdadala sa amin dun sa hotel. Kaya dito ko muna ipapark si Bardo G. Tara, kuha muna tayo ng karak. Kumusta mga ma'am at sir? Dok nga po pala. Ang karak tea ay isang sikat na malakas na creamy na spice tea sa Gulf region na nagmula sa salitang Urdu na nanangahulugang matapang. Sana all matapang. Sa Sama Resort and Spa nga pala kami mag-stay. At dahil nandito na yung driver, kailangan na namin kunin yung mga gamit namin at ilipat namin sa sakyan niya. Sa mga gustong pumunta dito sa disyerto ng Bidia, kailangan po ang 4x4 dito. Pakilala ko nga pala sa inyo ang local driver namin na si Khalid. Ikinuwento nga sa amin ni Khalid na dito siya nakatira sa area. Nag-aalaga sila ng camel, kambing at iba't ibang livestock. Meron din silang poultry at side job niya lang tong pick and drop. Pagkatapos ka ng 30 minutes from the pick-up point, ay narating na namin ang Sama Al Wasil Desert Camp. Ang Sama Resort and Spa ay isa sa pinakakilalang hotel dito na pwede mong matuluyan sa disyerto. At dahil first time namin dito, tara check natin kung anong hitsura ng mga rooms nila. Sa loob ay meron silang washroom at bedroom. Para sa overnight, okay na rin. At dahil tanghali kami dumating, inisip kong matulog na lang muna. At malambot yung kama kaya ang sarap matulog, kaya ang hirap bumangon. Oy, bangon na. Uy, bangon ka na dyan, oy. Babangon na nga ni. Around 4 PM ay bumangon na nga ako, kaya let's go. Bumangon na nga ako para damhin ang masarap na hangin. Habang nakaupo si Haring JC, ayan, aantukin. Maya-maya ay narinig ko na yung tunog ng mga sasakyan na pinapaakyat nila ito sa sand. Pagdating ng hapon ay sinubukan kong akyatin yung matirik na bundok ng desyerto. Ang hirap umakyat dito. Ang matitiyak ko lang pagdating mo dun sa taas, ang ganda ng view. Nakakapagod umakyat pero kailangan namin bumaba kasi may sandstorm nandun. Lumalakas na rin yung hangin. Siguro mga ilang minuto, bababa na rin yan dito. So guys, ang problema is magsa-sandstorm kasi dito. Kaya galing dun sa taas, bumaba na kami kasi sobrang masakit na sa mata. Tumatama na yung pumapasok na yung mga buhangin sa mata namin. So kailangan muna namin bumalik sa kwarto. So yung dinner, hindi ko rin alam kasi yung dinner namin nandiyan yun nasa may labas lang dito. Pagdating ng gabi ay malakas pa rin naman ang hangin. At tumatama pa rin yung mga buhangin sa aking mga mata. Inihanda na rin nila ang open cinema. Pero bago yan, magdi-dinner muna tayo. By the way, meron din kaming mga kasamang grupo ng mga foreigners dito sa hotel. Mga mamat sir, medyo mahangin pero tuloy ang pagkain. Siyempre rice tayo, jellyfish, at chicken masala. Meron din silang barbecue dito, meron silang camel, chicken at vegetable. Siyempre, sinulit na namin yung camel meat dahil mahal to sa Muscat. At bago kami matulog, nag-bonfire muna kami. At yan, ang day 1 natin. See you tomorrow! Pagkagising namin sa umaga, dumiretso muna kami para mag-almusal. Madaming fun activities din ang pwede natin gawin dito sa Sama Al Wasil. Sa tagal ko na nga sa Middle East, ngayon lang ako makakasakay sa dinosaur, camel pala.
Joke, bigyan mo naman kami ng napakagandang trivia about sa mga kamelyo. Siyempre naman, walang problema. Alam niyo ba na hindi tubig ang laman ng ham o bukol ng camel? Pero ang totoo, taba ang nakaimbak dito. Ginagamit ito ng camel bilang energy reserve kapag kulang ang pagkain at kaya nilang mabuhay ng matagal sa disyerto. Ang camel ay kayang hindi uminom ng tubig ng ilang araw hanggang linggo. Depende sa kondisyon. Kapag nakainom sila, kaya nilang uminom ng hanggang 100 liters sa isang upuan. Wow! Mayroon silang mahabang pilikmata at kaya nilang isara ang kanilang ilong para hindi mapasukan ng buhangin. Perfect para sa sandstorm sa disyerto. Maraming salamat Jok sa napakagandang impormasyon. Ang masasabi ko lang is at least nakasakay ako ng camel, di ba? Well, so far, yung stay namin dito sa Sama ay talagang na-enjoy ko. Naging isang malaking bahagi dito yung assistance ng reception nila na si Europe. So next one is Wadi bin Khalid. So let's go. Bumalik kami sa Al-Maha Gasoline Station. Thank you to our brother Khalid. You welcome. Yes, for the transportation. Next time, inshallah. Pagkatapos nun ay bumiyahe ulit kami ng halos 1 oras papunta sa Wadi bin Khalid. At pagkarating doon, Well, currently dito sa Wadi bin Khalid, ang daming renovation or construction na nangyayari. Kasi sa tingin ko inabot sila ng baha dito that time nung kasagsagan ng ulan. pagkatapos ng malakas ng ulan ay agad-agad nila itong inaksyonan at mini-maintain pa rin nila yung kalinisan. Kaya sinubukan kong kausapin yung taga rito. So confirmed, kinausap ko si brother at sabi niya kaya daw sila nagko-construct ngayon dahil halos lumubog daw to during nung kalakasan ng ulan. Kitang-kita mo pa rin ang ganda ng Wadi bin Khalid at may mga naliligo din dito, madami. Naniniwala ako na pagbalik ko dito next time ay mas magiging maganda to. So since hindi pa naman maayos ngayon lahat, gawa ng sobrang lakas ng ulan ng mga nakaraang linggo, next time na lang tayo bumalik dito tapos maligo. Gawa natin yun na video din. Kaya move tayo sa next destination natin. From Wadi bin Khalid papuntang sur ay aabuti ng 1.5 oras. Pagkarating namin dito sa sur, kunting pahinga at dumiretso na kami dito sa Daw Factory. Mag-iikot-ikot muna kami at hayaan ko na lang si Jok na magbigay ng magagandang impormasyon sa inyo. Jok, pasok! Jok here. Ang Dow Factory sa Sur ay isa sa ilang lugar sa mundo kung saan ginagawa pa rin ng mano-mano ang tradisyonal na bangkang Arabo na tinatawag na Dow. Hindi gumagamit ng modernong blueprint ang mga gumagawa. Karamihan ay kaalaman na ipinapasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Ang Sur noon ay isa sa pinakamahalagang sentro ng kalakalan sa pagitan ng Oman, East Africa at India at ang mga Dow ang pangunahing sasakyan sa dagat. Ang Daw Factory dito sa sur ay isa sa pinakabinibisita ng mga turista din. Dito mo makikita at malalaman ang history ng makalumang bangka dito sa Oman. At isa din sila sa mga nagsusupply kung bakit may nakikita ka pa ring makalumang barko dito sa Oman. Tara, samahan niyo ako at ikutin natin ang buong area ng museo. Nagdedelirio itong nasabi ko sa kanya. Ale, nasa langit na ba ako? Ale, nasa langit na ba ako? Mama, kayo po ba si San Pedro? Kayo ba si San Pedro? Pagkatapos namin sa Daw Factory, ay may nadaanan kami na isang magandang lugar at yun ang Sur Bridge. Guys, parang San Francisco Bridge. Ang ganda nga rin talaga dito, alam mo yung probinsya vibes. Madami ka ditong makikitang batang naliligo. Ang iba naman ay naglalaro at may mga kanya-kanyang pakulo. Medyo risky nga lang pero mukhang masaya. At dahil mahaba-haba ang paglalakbay, kakain muna kami bago sumapit ang gabi. Dito kami kakain sa Forum Istanbul. Basta Turkish restaurant talaga, masarap lagi ang kanilang inihahanda. Pagkatapos nito ay magpapahinga na kami para sa panibagong adventure bukas. Kaya tara, kakain at good night na rin at the same time.
Day 3 na tayo ng vlog. Ngayong araw ay lilisanin na nga namin ang Sur at dediretso kami sa Wadi Shab. Medyo antok at pagod pa rin pero tuloy-tuloy pa rin ang biyahe natin. Kaya day 3, let's go! Pagkatapos ng kalahating oras ay narating na rin namin ang Tiwi na kung saan nandito ang Wadi Shab. Dito sa parking area ay pwede ka na rin mag-rent ng life vest. At the same time, 1 Omani Reals per person para sa boat, balikan na yon. Pagkatapos ay kailangan natin maglakad for 40 minutes para mapunta natin yung area. Yung nakikita nyo ngayon, hindi pa yan yung pinaka-area ha, pero pwede na kayo dyan maligo. Hindi mo rin mararamdaman yung pagod kasi habang naglalakad ka, tapos ganito yung makikita, napakaganda. Pagdating dito ay babaybayin natin yung ilog para mapunta natin yung falls sa unahan. At hindi ko na nga napigilang tumalon-talon at maligo kasi napaka-presko talaga ng tubig. Pagdating nga namin sa dulo ay pinasok namin yung isang small opening na parang kuweba. Sa loob nito, matatagpuan mo ang isang maliit na falls. Grabe ang sayo nun pero hindi pwede magtagal kasi may dadaan na ba tayo? Malapit lang din sa Wadi Shab, 30 minutes lang. For sure alam nyo to kung saan. Guess nyo na ba? Mga ma'am at sir, nandito na tayo ngayon sa Bima Sinkhole. Ang uri ng tubig ng sinkhole ay salt water. Para siyang isang malaking balon na konektado sa dagat. Isa rin ang sinkhole sa bucket list ng mga turista pag pumupunta sila dito sa Bima. Pagod na ang driver nyo pero hindi pa nagtatapos dito. Let's go, Sifa! From Bima Sinkhole papunta sa Jebel Sifa ay aabutin siya ng almost 2 hours. First time nga naming makakarating dito sa Jebel Sifa at nagbook kami ng apartment sa The Gulf Lake. Sa wakas nandito na sa At Jebel Sifa. At ganito ang ating view. By the way, maganda yung apartment na nirentahan namin dito. Maganda rin siya lalo pag may birthday o group gathering. Paglabas mo ng balcony, makikita mo na agad yung view. Bubungad sa iyo ang swimming pool at yung malalaking bundok. Gusto ko na sanang magpahinga pero lalabas kami. Walking distance lang ay pinuntahan namin yung mga nakadaong na yate. So yun guys, okay lang na mangitim kayo. Basta sulit yung gala. Because of fate, and some are poor with no food on their plate. Some stand out while others blend, and some are fat and stout while some are thin. Some are friends and some are... Pagkatapos ng isang oras ng pag-iikot sa area ay lumulubog na yung araw. So guys, balik muna ako sa room. Tapos bukas, konting activity, then balik na ng Muscat. So, see you tomorrow. Magandang umaga dito sa Jebel Sifa. Ang aga ko ngang nagising para masilayan ang pagsikat ng araw sa may tabing dagat. Napakatahimik dito, ang maririnig mo lang yung mga huni ng mga ibon, hampas ng alon sa dagat. Kaya ang sarap matulog ulit. Ang sarap din pala minsan na pagkagising, wala kang iisipin, wala kang masyadong gagawin, kundi pagpahinga lang. Pero nung makita kong 2 batang to, namiss ko tuloy yung 3 pusa ako sa bahay. Kaya tara, bangon na muna tayo, maglakad-lakad at uuwi na tayo ng Muscat. Yeah, sige na, mga kababayan, let's groove! Yan yung gusto ko. Subscribe naman dyan. Natapos din ang 4 na araw
at 3 gabi na ikot natin dito sa Oman. Hayaan nyo muna ako makapagsulyap for the last time. Kaya mga mama at sir, tara, balik na tayo sa Muscat. Habang tumutunog ang gitara sa akin, makinig ka sana. Dumungaw ka sa bintana na parang isang harana sa awit na aking sinulat ko kagabi. Huwag sanang magmadali at huwag kang magkatubili dahil kahit na And finally, here in Muscat, see you, good night. So far, napakaganda ng travel natin sa 4 days. Sulit na yun. Napakadami pang bagay ang pwede nyong ma-explore dito sa Oman. Kaya mga mama sir, kita-kita na lang tayo sa susunod na video. Ako po Sir JC. See you next time.